tayo. Salamat po aming Diyos sa araw na ito na muli mo kaming dinako sa lugar na ito. Patuloy ka namin sambahin, pasalamatan sa lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Aming Diyos, kami ay humihingi ng karunungan at kaalaman patungkol po sa aming pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito sapagkat ikaw po ang Diyos na mapagbigay ng karunungan at kaalaman sa mga anak mong tunay na nagtitiwala sa iyo. Aming Panginoon, samahan mo kami hanggang sa matapos po ang pag-aaral po namin patungkol po sa iyong salita sa aklat po ni Amos. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi na Amen. Amen. Praise the Lord. So, ang ating pag-aaralan ay series pa rin, no? Sa aklat po ng minor prophets, no? Si Propeta Amos or Amos. Yan, Bisayang-Bisaya, Amos. Alam mo ba yung pag sinabing ang amos mo, maligo ka nga. Parang ganun, dungis-dungis. Purihin ang Panginoon. So, praise the Lord. At napakabuti po ng ating Panginoon. Gusto ko lang po kayong bigyan ng ang pamagat po ng ating pag-aaralan o yung ating teaching is in Amos chapter 5 verse 4, seek me that you may live. Seek me that you may live. Hanapin ang Panginoon at mabuhay. Sino po sa inyo rito ang mahilig maghanap sa Panginoon? Amen. Alam niyo ba yung mga taong naghahanap sa Panginoon, yun yung mga taong dayok-dok. Alam niyo ba yung dayok-dok sa Diyos? Ha? Sugapa sa Panginoon, tinatawag nating dayok-dok. Ibig sabihin, Christian fanatic, Bible addict. Yan pong gusto ng ating Panginoon na magiging addict tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang addict yan. Purihin ang Panginoon. Malapit na. Malapit na. So, purihin ang Diyos. Kahapon po ay nakapag-start po tayo sa Barangay Kupang sa CP, ano ba tawag dito? CPBC, no? PCBC, Barangay Council for the Protection of Children. For the Protection of Children. So, nakipag-partnership po sa atin sa Landcopang at ang isang kulang po nila ay walang magtuturo pagdating sa spiritual and moral values. So, first time nating nakarating sa lugar na yon at mabait po yung pinaka-chairman ng Homeowners Association. Kasi sabi niya, Pastor, maraming mga tao akong tinulungan. At maraming mga nangangailangan, pero meron akong nanineglect na isang bagay. Ito po ay related po ito sa aklat ni Amos, chapter 5. Ang ibig sabihin ng Amos ay sa wikang Hebrew ay burden bearer. Burden bearer. So, itong chairman ng Homeowners Association, meron siyang burden. Sabi niya, meron akong nanineglect. Sabi niya, itong mga taong ito lumalapit sa akin, mga pagod, no?
maraming mga problema, ang dami kong tinulungan, pero meron akong isang nakakaligtaan ng salita ng Diyos. Na dapat na itong mga taong ito ay makakarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang tao ay hindi niya naman kailangan talaga ang pera. Ibig sabihin, secondary lang yung mga material na bagay. Pero ang pinaka-primary need ng isang tao ay ang magkaroon ng kaligtasan. Amen? Magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya naging matagumpay po, no? Age bracket po siya ng 11 pataas. Ang dami. So mukhang mariregular tayo every Tuesday, 1 p.m. to 2, binigyan tayo ng slot sa sobrang kabisihan. Naisingit pa. Naisingit pa tayo dun sa schedule. Amen. Amen ba? Purihin po ang ating Panginoon. Sama niyo po sa prayer sapagkat ito po yung magandang oportunidad para makilala po ang Land Church sa buong Barangay Kupang. Na mamaya po, bakit mahalaga po ang church sa bawat community? Ano ba ang purpose o layunin ng church ng Panginoon? At bibigyan ko kayo ng background patungkol sa buhay ni Amos. Si Amos ay taga Tekoa, no? Ayon sa chapter 1, nakatira siya sa Tekoa, maliit na bayan na kung saan ay overlooking sa Dead Sea. 6 miles ang layo sa South Jerusalem. At itong si Amos ay actually wala naman siyang wala naman siyang masyadong credential. Kapag binasa ho natin, hindi siya nakapag-aral ng School of Prophet, pero siya po ay shepherd, no? Nag-aalaga ng tupa at kambing. At isang araw ay tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, magpropesiya ka sa bayan ng Israel o sa bansang Israel. At wala pong reklamo itong si Amos, ay sumunod siya sa ating Panginoon, sa inuutos sa kanya ng ating Panginoon. At alam niyo ba, si Amos ay isa siyang wool merchant. No? Pagdating sa textile industry, ay mahusay siya sa negosyo dahil yung mga balahibo ng tupa at kambing ay binebenta na ito ginagawang balabal. Yung pala yun, ginagawang makapal na balabal pagka taglamig. At yun ang kanyang negosyo, tawag dito, buy and sell. No? Buy and sell. So, ibig sabihin, yun lang yung kanyang anak buhay dahil ang bayan ng Tekoa ay hindi naman talaga mayaman at hindi naman below the poverty. Tama lang, no? So, yan po, no? Tinawag siya ng ating Panginoon one day ay tinawag siyang magiging isang messenger ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. At yun po sa ating outline, seek me that you may live. Ibig sabihin doon ay gusto ng Diyos na magiging kingdom seeker po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kapag sabi po sa Matthew chapter 6:33, yung mga taong kingdom seeker ay hindi pinagkukulang ng Diyos sa lahat ng kanyang pangangailangan. Pinoprovide ng ating Panginoon. Kami nga ho, sa totoo lang, ang prayer po natin itong 2026 ay, ang declaration po natin palagi ay prosperity, blessing, abundant and overflowing blessings. Pero yung pasalubong sa amin ay wala ho talaga kami as in financial source of income. Itong buong January, zero kami dahil yung
yung aming konting negosyo na pagbibenta ng pagkain sa aming subdivision every Saturday ay temporaring nag-close. Ah, hindi namin alam kung kailan magbubukas. Sabi ni Sister Net, ay, nako, paano kaya to? So, nag-strike sa akin yung aklat ni Habakkuk, chapter chapter 3, you know? The righteous live by faith. Amen? Amen? The just shall live by faith, no? And not by sight. Ibig sabihin, ang mga matutuwid, no? Sabi ni Habakkuk, kahit na yung fig tree ay hindi na mamumulaklak, kahit nga yung ulibo ay hindi na mamumunga, kahit wala ng mga ubas, no, sa baging, kahit wala nang makuhang pagkain doon sa fields, no, sa kaparangan, kahit wala nang laman ang kulungan ng tupa, no, at yung mga cattle, sabi niya, ay iisa lang aking gagawin. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord, to the God of my salvation. Magpupuri pa rin ako, sabi niya. Kahit may tagtuyot, kahit may kahirapan, patuloy pa rin akong magpapasalamat, magre-rejoice sa Panginoon. Nagagawa ba natin yon? Wala ka nang makain. Di ba? Wala ka nang makain, wala ka nang ang pera, may sakit ka pa. Di ba? Yung sinabi ko nung nakaraan, said na said, no? Pero anong gagawin mo? Mag-rejoice. Magpuri sa Panginoon. Amen. Kahit wala kang pera, wala kang pagkain, dumalo sa gawain ng Panginoon. At makikita mo ay ang pagpapala ng ating Diyos. Makikita natin ang kamay ng Diyos ay kikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya dalawang pastor ng Land Church ang nag-encourage sa akin. Sabi, God will provide. Huwag ka mag-alala. God will make a way. Basta't mag-obey ka lang, sumunod ka lang sa Diyos. Manampalataya ka at sa pamagitan ng wala, magkakaroon ka. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Rako tayo sa sabi doon, hanapin siya at mabuhay. So tatlo lamang po ang ating sundin po natin yung ating outline ni Pastor Sani. Yung una po yung tinatawag nating pananalangin. Pwede ba yung point number 1 ho natin dyan? About prayer. Ayan, panawagan na manalangin. Tingnan natin yung ating mga bersikulo. Okay, letter A, lumapit sa Diyos, hindi sa relihiyon. Ayan. Sige, pakibasa na lang. Maliit yun. Mas purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Lulusubin ko kayo ng apoy, yung flaming fire. Kung titingnan ho natin, basahin po natin ang kabuuan ng Amos, 5 yan. 5 yung visions of judgment. Ang tawag po doon, flaming of fire, ano pa yon?
basket of ripe fruit. Ano pa ba yung makikita natin? Yung plum. Alam niyo ba yung plum? Yung bang ginagamit ng karpenterong panghulog na may bakal. Ayan. Tapos, ano pa ba yung tinutukoy diyan? Yan po ay ah, yung limang vision of judgment na mababasa po natin diyan sa chapter 7 ng Amos ay yan po yung God's declaration of His judgment to the people, to His people. Kasi ang judgment ng Diyos hindi naman nagsisimula sa iba kundi mismo sa kanyang bayan, sariling bayan. Kaya makikita natin diyan kung nang ibig sabihin, mahalaga po yung pagdulog natin, no? Ang pagdulog natin sa Diyos sa pamagitan po ng pananalangin. So makikita ho natin na maraming mga nangyayari ngayong mga kaguluhan. Sa ibang bansa, maraming namamatay. At marami na ring mga ibang mga balita na nasasagap no, sa kalagayan po ng mundo, sa United Nations, maging sa bansang Pilipinas. At alam niyo po ba, itong si Prophet Amos ay naging propeta siya sa dalawang nation, two separated nations. Yung tinatawag nating um, southern southern kingdom na kung saan ito po ay Judah na under po ni Uzziah, King Uzziah. At yung isa, yung tinatawag nating sa Northern Kingdom, na ito naman po ay under ni Rehoboam. No? So, ang pinaka main audience talaga ni Propeta Amos ay ang Israel. Nagkaroon siya ng matinding burden kasi dahil nasa um, textile industry siya, nakakalabas siya, nakakapunta sa Israel, at nakikita niya ang kalagayan ng mga tao. No? Tingnan ho natin itong kalagayan ng Israel nung nakita ni Amos. So sa chapter 1 dyan, tingnan natin sa chapter 2 kasi si Amos updated po siya sa mga current events at maging sa mga iba't ibang sitwasyon, hindi lamang sa Israel, hindi lamang sa Judah, maging sa mga kalapit na bansa. Naalala nyo, noong Saturday, mayroon tayong School of Prayer na bago magkaroon ng prayer ay may diniscuss si Pastor Sani. Updated po siya doon sa mga current events para siyang si Amos. No? At ganon si Amos, karoon din siya ng burden. At tingnan po natin, ano ho ba ang kasalanan po ng Israel? Dito po sa chapter 2, starting verse 6, makikita na, judgment on Israel. This is what the Lord says, for three sins of Israel, even for I will not turn back my wrath. Sabi dito, they sell the righteous for silver and the needy for a pair of sandals. Tindi They trample on the heads of the poor as upon the dust of the ground and deny justice to the oppressed. Father and son use the same girl and so profane my holy name. They lie down beside every altar on garments taken in pledge in the house of their God. They drink wine. They drink wine taken as fines. Sabi dito, I destroy the Amorite before them, though he was tall as the cedars, as strong as the oaks, I destroy him fruit above.
and his roots below. I brought you up out of Egypt, and I lead you 40 years in the desert to give you the land of the Amorites. I also raised up prophets from among your sons, and Nazarites from among your young men. In this is this not true, people of Israel, declares the Lord. But you made a Nazarite drink wine and commanded the prophets not to prophesy. So, ang tindi ng kanilang kasalanan. Kaya, kailangan, sabi niya, kung hindi kayo manalangin at hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, sabi niya, tutupukin ko kayo ng apoy. Flaming fire. So, ang vision of flaming fire, ilan yan, ilang, mamaya po, i-explain ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng vision judgment. At maging po sa ating panahon ngayon, no? Makikita din po natin ang iba't ibang klaseng uri ng karahasan, kasalanan. Kaya ang Israel ay laging nasa bingit ng kalamidad. Ganun din ang kalagayan po ng ating bansa. Laging nasa bingit ng kalamidad dahil po sa kasalanan ng tao. Kaya kailangan po natin ang panalangin. Ako nga, kapag ang member sa church ay nag-absent ng isang Sunday lang, medyo magtatanong na ako. Pagka 2 Sunday na hindi na siya umattend, doon ako kinakabahan. Kasi ginawa mo naman lahat, di ba? Nag-visitation ka, nag-follow up ka. Marami silang mga problema na kinakarap. May mga family problems, issues, strives, conflict na kinakaharap. Pero alam nyo, kahit pala, no, tiyagain mong dumalaw, magbisita, ipag-pray, pero hindi pa rin pumupunta sa church, anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin natin? Ha? Yan. So, ibig sabihin, kailangan natin yung intense prayer. Mighty, prevailing prayer. Kailangan nating ipag-pray, kailangan nating iluhod ang mga taong ito. Kailangan nating iiyak sa Panginoon. Ito, si Amos talagang matindi ang burden niya, no? Sa Israel. Sobrang nalungkot siya sa kalagayan ng tao. Kaya ganun din tayo, magkaroon tayo ng pasanin, ng burden, especially sa mga lost souls. Amen? Noong Martes 13, January 13, ay nag-start na po tayo ng Bible study sa North Caloocan, Camarin, sa Kiko, Camarin. At sabi ng Sister Net, mag-visitation lang tayo. Pero sabi niya, hindi visitation, kailangan banatan mo kagad ng Bible study. Walang kawalayo, walang kapalag yun. Kaya yung visitation namin, maganda yung kwentuhan, maganda yung sharing, nakaka-encourage, pero biglang pinasok po yung salita ng Diyos. At naging matagumpay ang kapahayagan po ng salita ng Diyos. Amen. Pagka nagdalaw kayo kagad, automatic, Bible study na kagad, wala nang paligoy-ligoy pa. Tirahin mo na kagad ng salita ng Diyos.
Amen ba? Yung mga hindi umaattend sa church, banatan mo ng salita ng Diyos at matinding panalangin. Titingnan ko lang kung hindi nila hahanapin ang Diyos. Amen? Lalabas yan sa lungga. Amen ba? Yeah. Sino ba yung lumalabas sa lungga? Si Dudin Daga. Di ba? Lalabas at lalabas yan. Hahanapin niya ang Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya, mahalaga po ang panalangin. Alam niyo po, ang Land Church, meron siyang tinatawag na self-propagating. Propagating. So, tatlo yung, ang Christian Church autonomy ay merong tatlong S, self-sustaining, self-propagating, propagating, and self-governing, self-governance. Kaya ang propagating ng Land Church, sa 2026, naglalatag po ng lahat ng mga programa, ng mga aktibidades na dapat po dalunan po natin. Amen? Huwag kayong absent, mga kapatid. Na? Huwag naman yung darating kayo tapos na yung yung activity. Huwag yun, kasi yun parang hindi natin nire-respeto yung messenger ng ating Panginoon. Amen? Kasi, yan, mga nagsasakripisyo yung mga yan. Ako nga, sa totoo lang, ang time travel ko from Novaliches to Kupang, 2 hours. Mahigit pa kapag traffic. Tapos pagdating mo doon, wala kang iba Bible study. Halos katabi lang ng church. Nilapit na ngayon church, ayaw pang umatin. No? Ang katwiran, naglalaba. No? Bato-bato sa langit. Maraming ginagawa. Merong special na lakad, emergency lakad. Pagka kingdom seeker ka at talagang gusto mo talagang hanapin, unahin ang Panginoon, dapat i-priority mo ang gawain ng Diyos. Amen. Lalo na pag Sunday, wala kang ibang affairs except life and death. Uunahan ko na kayo. Diba? Kung yan naman talaga ay life and death at kinakailangan, naintindihan naman ng Panginoon yan, reasonable yan. Pero pagka wala ka namang ginagawa, tinatamad ka, no? Mamaya, pakita ni Brother JB yung pakuya-kuya-kuy. Di ba? Na hindi mo alam, darating ang Panginoon, kukunin ka ng Panginoon. Di ba? Oh. So, mahalaga po sa buhay natin ang mga aktibidades, lalo na po sa School of Prayer. Kasi alam niyo kung bakit. Dito ho tayo pinapalakas ng Diyos sa ating pananampalataya. Marami po yan. Marami po tayong nilalatag na mga programa na dapat nating aatinan para magiging maalam tayo at magiging maapoy sa pananalangin. Noong first Sunday, ay meron tayong anointing of oil. Sino po sa inyo rito yung napahiran ng langis? Yeah. Hindi ordinaryong yun, gawain. Hindi lamang yung nilagyan ka ng langis, pinahiran ka tapos na-slain ka. Hindi lang basta yon. O di kaya humagulhol ka, umiyak ka, hindi basta yon. Habang nanalangin si Pastor Sunny sa bawat isa sa atin, bago niya pahiran ng langis, ay nagpo-prophesy ang senior pastor natin. Ano ang natanggap niyong propesiya? Ano ang message na natanggap niyo sa Lord? At ano ang vision na natanggap niyo sa Panginoon? At dapat nakatanggap ka ng fire. Amen? May apoy. Amen ba? No? Yung si Elijah, no? Si Elijah, yung laban din sa 400 prophets of Balaam. Diba? Ang sino mang maapoy, ang siyang mananalo. Dapat maging maapoy tayo, maging maalam tayo sa pananalangin natin. Amen?
Ayan po yung unan po. Letter B. Ano yun? Huwag itakwil ang katarungan at katotohanan. Yung tinatawag nating justice and righteousness. Ayan. Sige. Basa. Amen. Anong ibig sabihin nun? The church should exercise righteousness and justice. Dito sa bansa natin, yung kapag righteous ka, pinapatay ka. Kapag ka, sabi nga, pagka may connection ka at may ini-expose, pinapatay ka. Ang mga matutuwid na mga naniniwala sa katuwiran at sa hustisya. Dahil ang justice and righteousness sa bansa natin ay nabibili. Sa ibang bansa ho ay napakaganda ng kanilang pamamalakad. Alam niyo sa Singapore, 2024, pumunta kami sa Singapore 1 week. Nag-attend kami ng conference ng G12, no? Sa church ni First Baptist kay Lawrence Kong. At napakalinis ho ng Singapore. So, kailangan, after 5 years, kailangan mo magpalit ng sasakyan. Kahit bago pa yan, kahit hindi mo ginagamit, talagang palitan, obligado kang pumalit. Tapos, walang mga taong naglalakad sa street kasi lahat underground. Yung mga daan, tapos pag-akyat mo, station na ng tren, station na ng bus, walang pumapara, walang bumababa kahit saan. So, napaka well-organized yung kanilang government. Tapos, ang mga bahay doon, kasi yung bahay namin tinitirhan, Pilipina din, taga Bulacan, naging kaibigan namin dahil naririnig kami sa station, saan ba tayo matutulog? Saan ba narinig niya, hinipo ng Panginoon, ano kayo, Pilipino? Opo. Pilipino din ako, sabi niya. May bahay ako rito, kung gusto niyo sa amin na lang kayo. Yan. Libre ko kayo. Sabi, ay laki ng bahay. So, doon sa Singapore, naka-open yung mga bintana at pinto kahit iwanan mo. Walang magnanakaw, walang papasok. Tapos mga gamit mo sa labas, walang kukuha. Kahit ngayong mga paninda. Walang nakikialam. Alam niyo kung bakit? Ha? Maraming mata. No, mga maliliit na nakatago sa puno, no, sa poste, sa dahon. Talagang pagka sinagi yung sasakyan mo, no, na nakapark sa labas, tapos nabali yung side mirror, tapos nakita mo pa after 2 weeks, i-report mo lang, re-reviewin nila. Yan ang nakasagi, oh. Oh, yun. Pupunta ka na doon, tapos makipag-ariglo. Tapos na. Dito sa atin, pagka may mga krimen, may mga problema, ang soko, huli dumating, tapos na. Soko late. Tapos na. Pero, tinan mo, nakakatuwa kasi in-exercise nila yung justice and righteousness. Ang linis ng Singapore kasi high grade yung fuel na ginagamit nila sa sasakyan, high octane. Walang usok.
Wala man lang kumamoy dito. May MMDA ba dito? Tapos pag bumara ka ng taxi, BMW at saka Mercedes-Benz. Uy, ano yan? Luxury car? Taxi ba yan? Oo, taxi yan dito. Di ba? So, ganun sila ka well organized. Tapos yung center island nila, na alam mong ah, yung sa gitna may mga pananim, may mga paso, may mga iba't ibang mga halaman. Yung pala yun, pagka magkaroon ng emergency, tinatanggal para yun, nagiging runway ng eroplano. So, ang galing ng kanilang government, yung kanilang good governance. Tayo rito, talagang kahit sa government natin, hindi na-exercise yung justice and righteousness. Yung mga mayayaman, lalong yumayaman. Yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Di ba? Yung mayayaman, yun ang pinapanigan kasi may pera, kawawa. Kaya makikita natin, ganito ang nangyayari no, sa kalagayan ng bansa ng Israel na nagkaroon ng burden. Si Amos. So kahit po sa church, ako, marami akong kilala pero hindi nila in-exercise yung justice and righteousness. Sapagat ito po ay gawaing makadiyos. Kapag pagdating sa katuwiran, dapat ipaglaban. Amen? Pagdating sa katotohanan at hustisya, dapat ipaglaban. Kasi pagka ikaw ay panig sa katotohanan, panig ka sa hustisya, tamang hustisya, at panig ka sa katuwiran, alam niyo po ba, kakampi mo ang Diyos. Amen? Amen? Kaya pag may nang-aapi sa inyo, isumbong nyo kay Lord. Sabi ng Panginoon, the vengeance is not mine. Oh, the vengeance, is not yours, but mine. Ang paghihiganti ay hindi sa iyo. Ang paghihiganti ay sa akin. Amen? Kaya, mahalaga po na exercise natin yung justice and righteousness. Even sa church, even sa mga naglilingkod sa Panginoon, even sa mga workers ng church. Nung umuwi kami ng Saturday, tinatanong ko si Sister Net, paano niya kaya nagawa itong librong ito? Yung prayer of declaration, yung written prayer. Meron kayong book ganyan? Paano niya nagawa? Na sa sobrang kabisihan niya, na sobrang ang dami niyang schedule, nagawa pa niyang gumawa ng aklat. Sabi niya, purihin ang Diyos. Paano niya ginawa yun? Hindi ko sinabi sa kanya na hindi natutulog yun. Kaya bumagsak yung immune system niya. Madaling araw gising gumagawa. Ganon ang messenger ng Lord, ganong katyaga, no? Gumawa ng mga aklat, no? Dahil ang tungkulin po ng pastor is tungkulin niya para pakainin tayo spiritually. Amen? Yun ang responsibility ng pastor para lumago tayo sa ating pananampalataya, para magbunga at magiging matagumpay ang ating Christian life. Yun ang trabaho ng pastor. Maggabay, no? Maging counselor, at mag-encourage sa bawat isa sa atin. Kaya ang tindi ng trabaho ng lingkod ng Diyos. Yeah? Pagod na pagod, no, sa gawain ng Panginoon, tapos bigyan mo lang ng isang platitong maliit na pansit. Maliit na maliit. Huh? Amen. Exercise natin yung justice and righteousness, maging sa mga lingkod ng ating Panginoon. Alam niyo po,
ito naman ay totoo. Alam kong napakarami ng members ng Lord Healer of All Nations Church. Maraming mga umalis sa Land Church. At marami namang pumalit. No? Ah, bakit sila umaalis? Yung mga pagpapagal ng mga leaders, ng mga lingkod ng Diyos, hindi nila nakikita yon. Ang nakikita nila yung iceberg. Alam niyo ba yung iceberg? Yung 1912, yun ang nagpalubog ng Titanic vessel. Yung dambuhalang bundok ng yelo. Bumangga yung gilid ng Titanic doon sa iceberg. At alam niyo ho ba, kapag ka ang metal pala ay nakababad sa malamig na tubig, ay nag-iiba yung density. No? Pag sinabing density, mass and volume ng iron materials. Lumulutong yung yung metal. Kaya nung bumangga siya doon sa iceberg, nag-crack, nabutas. Kaya nang dahilan na pumasok yung tubig. Kasi, declaration ng, I think, ano yan Europe White Star Line, yung may-ari ng barko at mga engineers, na wala daw pwedeng makapagpalubog doon kahit ang Diyos, kaya yabang. Diba? Pero lumubog Dahil matibay, no? Yung mga rivets niya talagang humina sa temperature ng sobrang lamig, no? Sa Atlantic Ocean. So, ang nakikita ng mga umalis, iceberg. Alam niyo ba yung iceberg? Ito yung nagsisimbolo na kahinaan ng leader, no? Incompetent, failure, imperfection. Yun ang nakikita ho nila. Wala namang leader na perfecto, tama po ba? Kahit nga pangalan mo si Perfecto, apelyido mo, hindi nagkakamali. Yeah. Walang leader na perfect. Lahat po tayo may mga pagkukulang. Wala pong perfecto sa atin, maliban po ang Diyos. Yeah? Maliban po ang Diyos. Siya lang ang perfect. Yeah? Yun ang nakikita nila. Pero, yung mga sacrifices ng leaders, yung faithfulness ng leaders, diba? Yung pagtsatsaga, yung tinatawag nating consistency ng paglilingkod ng leaders sa mga taong ngayon, hindi nila nakikita. Yung kabutihan na ginawa ng mga leaders. Sabi ko nga doon sa isang kapatiran, gusto mo nang umalis sa church. Sumama ko doon sa company nila. Pinapakain niya ako. Nakita niya, tumutulo yung luha ko doon sa plato. Hindi ako alis. Alam niyo kung bakit? May nakita siya sa akin. Positive. Itong taong ito nagsasakripisyo. Itong taong ito, ang travel time niya mula nung balik sa isang Kupang ay 2 oras mahigit. Yeah, dapat makikita natin yung sacrifices ng mga leaders. Amen? Dapat ma-appreciate ho natin yan. Exercise, justice, and righteousness. Amen? Amen? Parang humina. Parang ayaw nyo. Wala kayo. Pagka ang kalabaw umiyak, gumanda kaya. Alam niyo ba yung kalabaw umiyak? Ha? Hindi nyo alam yung kwento sa kalabaw. No? May paligsahan. No? Ang galing ng Pilipino, tinawag ba ng... Kasi walang nakapag-iyak ng kalabaw. Alam mo, nilapitan ng Pilipino, binulungan. Umiling. Sabi ng judges, parang nag-uusap sila, nagkakasundo. Ano ba mayroon? Sabi ng Pilipino, hindi mo ba alam na huling araw mo na ngayon? Ha? Nagulat yung kalabaw. Ha? Sabi niya, at alam mo ba yung amo mo, ibebenta ka na sa katayan. Ganon. Kakatayin ka, mamamatay ka na. Kaya umiyak yung kalabaw Di ba?
Oo. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang mangangatay ng kamanggagawa ng Diyos. Sabihin mo gano'n. Ah, sa Korean, ang tawag sa pastor, moksanin. Sa babae, samunin. Oo. Nire-respeto nila yon kapag bumili ng gulay, moksanin, dagdagan natin, pero may discount ka. Ganon sila sumasaludo sila sa mga lingkod ng Diyos. Di ba? Dito ang mga pastor hindi moksanin, poksain. Sa mga pastora, sabunin. Ganyan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mangangatay ng kamanggagawa ng Diyos. Kapag umiyak yan, nagsumbong sa Panginoon yun, lagot ka. Purihin ang Panginoon. Amen? Exercise justice and righteousness. Letter C. Meron pa ba tayo letter C? Number 2 na. Ang araw ng hatol ng Diyos. Yun na. A day of judgment. Letter A. Ano ba mga hatol? Ang kadiliman at taggutom. Alam niyo ba, ang book of Amos ay tinatawag siyang dark book. No? Bagas wala nang pag-asa itong mga taong mga masasama na to. Kada kailangan hatulan ng Diyos. Sister Net, galit na galit dun kay Ayatollah. Dapat yan, paulanan ng Diyos ng apoy. Bakit hindi ginagawa? Bakit sa Old Testament lang? Bakit ngayong panahon ngayon? Alam nyo, iba yung timetable ng ating Panginoon. Amen? Hindi natin pwedeng pangunahan ang Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Sani, baka nga yung mga opisyal na ang papatay sa Kanya. Dahil wala ng justice and righteousness. So, ang kadiliman at taggutom. Basahin po natin. Sige, basa. Nakakaawa. Tinuklaw ito ng ahas. Amen. So, grabe yung pwedeng mangyayari, no? Yung taggutom at kadiliman. Ito po yung kahirapan na pwedeng mangyari, no? Ito po yung sabi nga doon sa Joel chapter 2 ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa huling araw. No? Pati ang mga matatanda, mga bata ay magpropesya. Mangangaral ng salita na yan. At ang pagbuhos ng banal na espiritu on the last days, this is the last move of the Holy Spirit. Kikilos ang banal na espiritu. Amen? Kaya kailangan natin na magkaroon tayo ng gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Ano mangyayari kapag wala na tayong gutom at uhaw sa salita ng Diyos? Yung tinutukoy niya dito sa spiritual na kondisyon ng mga tao, especially sa mga taong unbeliever, especially sa mga taong backslider. Yeah?
Darating ang araw na maghahanap ka ng Bible study, wala na. Nasaan na yung Bible study dito sa nasaan na yung prayer meeting dito sa HQ? Bakit nawala na? Nasaan na yung mga gawain? Bakit nawala na? Naghahanap ka ng gawain. Namimiss mo ang gawain ng Panginoon. Nagkakaroon ka ngayon ng uhaw at gutom sa salita ng Diyos, pero hindi mo matatagpuan, hindi mo mararanasan. Yan po ay demonstration of God's judgment. Kaya alamin natin ang kalagayan po ng ating spiritual. We need to know our spiritual condition. Ano ba ang condition ko ngayon? Ano ba ang spiritual kong kalagayan? Meron akong verse dito sa Psalm chapter 90. Verse 10. Ang sabi doon, the length of our days is 70 years or 80 if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass as we fly away. Ang lifespan natin ng tao sa ibabaw ng mundo ay maiksi lamang, 70. Pag 80 daw, pagka malakas-lakas ka pa. Di ba? Kasi nag-start yun na umiksi ang buhay ng tao after the great flood, after the time of Noah. Kaya nung namatay na lahat ng mga tao, doon na nagsimula yung pababa na pag-iksi ng edad ng tao. At makita natin, mga bata pa. Sabihin mo sa katabi mo, bilang na ang araw mo sa Panginoon. Hindi, computin nyo yung edad nyo ngayon. Aabot ba ako sa 70, 80? Ilan na lang ang natitirang araw ko nalalabi sa ibabaw ng mundong ito? Ano ba ang gagawin ko? Saan ko gagamitin ito? Basahin natin sa verse 12. Ano po sabi ng psalmist? Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Bilang na bilang ng Diyos ang araw natin sa ibabaw ng mundo. Amen? Hindi lang natin alam kung kailan matatapos, pero bilang na bilang yan. Kaya saan natin i-invest? Kaya nung nag-pray si Pastor Sunny sa akin, ganyan, gawin mo na gusto mong gawin sa Panginoon. Nag-pray ako sa Lord, nakatanggap ako ng prophetic message. Number 1, decide to multiply. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, decide to multiply. Dapat dumami ang members ng Land Church kapag lahat po tayo nagmo-multiply. Amen? Pangalawa, desire for eternity. Ayan. Hindi naman tayo tagalupa. Our citizenship is not here on earth, but our citizenship is in heaven. Tagalangit, sabihin mo sa katabi mo, tagalangit ka. Hindi ka tagalupa. Kaya bilang na yung araw mo. Amen? Mabilis ang araw, ha? Noon, nakalampin ka na. Ngayon, puti na buhok mo, ganun kabilis. Isipin nyo kung gano'ng kabilis yun. Hindi mo pa magagawa. Lahat ng gagawin mo, kulang pa. Dahil sa iksi ng buhay. Amen? Kaya sabi ng psalmist, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Para magamit natin ang natitirang araw natin para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Maraming mga soul, no, na nag-aantay po sa atin. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon, ang oportunidad na binibigay sa atin
ng ating Panginoon. Hanapin natin ang Diyos at mabuhay po tayo. Amen? Marihin ng Diyos. Next. Hatol sa walang bahala. Yun, nakabikwatro. Hatol sa magpasa walang bahala. Bakibasa? Kaya alam niyo, nagdududa ako din talaga sa, sa online fellowship. Yeah. Alam niyo yung ino-off yung video, yung pala nakahiga. Habang nagtuturo ka ng salita ng Diyos, nagkahiga at kumakain ng crispy pata. Pero iba pa rin talaga yung on-site dating sa online, face-to-face. Iba pa rin yun. Kasi makikita mo talaga na sabi po ng salita ng ating Panginoon, ito'y utos niya. Sa Hebrews chapter 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon kagaya ng ginagawa dati. Sapagkat dito tayo pinapalakas ng Diyos sa ating pananampalataya sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong magpakuya-kuya-koy. No? Itong 2026, bilis-bilisan natin. Sabihin mo, bilis-bilisan natin. Sabihin mo sa katabi mo. Mahirap nang walang kausap, ha? Bilis-bilisan mo. Ayan. Ayan. Alam nyo, si Prophet Amos, hindi naman siya nag-aral sa School of Prophets. Pero tinawag siya ng Diyos. Possible na kahit hindi ka nag-aral sa theological seminary, kapag kinaugnay ka ng Diyos, tatawagin ka ng Panginoon, maglingkod sa Kanya. Amen? Tatawagin ka ng Diyos na mangangaral ng Kanyang salita. Sabi ko nga, to become witness of Jesus Christ is not a gift, but it is a responsibility of every believers. Lahat naman tayo, bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? May nag-share po sa atin, may nagbigay ng tracts, may nag-imbita, may nagtiyaga sa atin mag-pray, may nagtiyaga sa atin mag-Bible study. So why not na hindi natin gagawin din yon para dumami rin po tayo. Amen? Kung yung mga kulto nga, dumarami, mali pa yung kanilang turo, no? Alam niyo yung nagkasal sa aming pastor, ay sa Malabon Litre pa yun umuwi. No? Quezon Ave yung church namin, gabi-gabi, Fairview. Pagbaba niya sa tricycle, sinita siya ng 3 lalaking nakabarong. Shh! Ano yan, dala mo? Biblia. Ano ka ba? Pastor ho ako. Hindi po ba alam na bawal magdala ng Bible? Abing ganyan. Susunod pag nakita naming dala-dala mo yan, sabi niya ganyan, may mangyari sa iyong masama. After 1 week, yung pastor namin, bumaba ulit sa tricycle, lalakad sa litre. Sinita na naman ng 3. Yung pala, taga roon. May simbahan sila doon, yung may missile na nakaganon. Alam niyo, nung naglalakad siya, nagpipray yung pastor namin. Lord, gabayan mo ko, Panginoon. Iligtas mo ko sa masasama. Nakarinig siya ng click ng gatilyo ng baril. Hindi pumutok. Hindi pumutok. Alam niyo na yon, yung mga laging nakabarong dyan, huwag niyong tutuyain yan dahil may 45 sa gilid dyan. Lalo niyo yun dun sa pinaka-main nila. Doon sa Commonwealth. Ako, may mga armory yung mga yan. Nalaman ho namin yan dahil yung isang pastor namin na
Nagtatrabaho sa Shangri-La, nag-catering sila doon. Pagbaba niya doon sa basement, naligaw siya, napunta siya sa armory. Takot siya, baka may makakita sa kanya, dali-dali siya. Kasi siya yung ship cook eh. Kami nga, anong pinasok ko? Armory? Totoo nga naman, may armory. Gaganda ng mga baril. Yeah. Kasi yung mga yan, ipinaglalaban nila ng patayan yung kanilang organization. Yeah. Believe ka eh. Believe ka sa pamamahala nila. Pero, yeah, yun yung mga maling katuruan. Hindi yan tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ang magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Kanya. At magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Amen? No, niligtas yung pastor namin, hindi na baril. Yeah. So, mahalaga po na maging masipag po tayo itong panahong taong 2026. Ano man yung kapahayagang tinanggap nyo, nung unang Sunday na nag-anoint tayo ng oil, in-anoint tayo ni Pastor Sunny, alam ko may mga kapahayagan kayong tinanggap sa Panginoon. Alam kong meron kayong apoy. Amen? Gamitin ho natin yon. Sundin ho natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, decide to multiply. Amen. Purihin ang Diyos. Next. Letter C. Hatol sa hipokrito at mahilig sa luho at layaw. Ganyan ho ang kondisyon po ng Israel. So, basahin ko lang po. Ang sabi rito, Amos' main audience was Israel, which politically and economically was a zenith of power. Ibig sabihin, talagang sila, talagang pinoprosper po talaga sila. Matindi, no? Yung business nila talagang nagbo-boom. Sabi doon. Pero, itong nakikita ni Amos, meron silang spirit of self-sufficiency. Pagka self-sufficient, ano ba ibig sabihin noon? Hindi ko na kailangan yung tulong ng iba. Mas magaling ako dyan, kayang-kaya ko yan. Ba? Hindi ko na kailangan yung suporta. Kahit anumang suporta o tulong, hindi ko na kailangan yan. Kasi ganyan ang mga taong yung utak self-sufficient. Itong mga taga-Israel, masyado silang self-sufficient. At hindi lang yon, kundi hindi nila kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng Diyos. Yan yung mga taong, yung utak nila, self-sufficient. Hindi ko kailangan. Kaya ko yan. Magaling ako. Marunong ako. Matalino ako. Hindi lang self-sufficiency and smug complacency thrive on material prosperity. When we speak about smug complacency, ang sabi dito ay being excessively self-satisfied. Grabe, no? Yung mga tao sa bansa natin, merong ganyan eh. Yeah? Hindi pa kontento sa kinikita. Kaya yung mayaman eh, kinukurap, nangungurap. Ang Israel, napakaliit na bayan, na bansa, pero ginigera, kinakalaban. Hindi naman sila inaano. Tapos kapag gumante ang Israel, sasabihin, mga terorista yan. Marami ang contribution ng Israel. Mamaya po. No? Lalo na sa tinatawag nating modern technology. Tingnan ho natin, sabi dito, the rich were getting richer and the poor were getting poorer. Idolatry
hypocrisy, no? Yung tinatawag na walang self-awareness. Hindi alam kung ano yung mabuti. Mm. Moral corruption and social injustice were everywhere. Kaya ang Israel sa Old Testament time ay talagang laging nasa bingit ng kalamidad. Laging may judgment. Dahil po sa kanilang ah, mga pagkakasala. Yung batas, wala nang bisa, no? Hindi na pinapakinggan ang batas ng ating Panginoon. Ganun din si Habakuk. Dalawang reklamo niya, complaint niya. Yung batas ng Diyos, wala nang ngipin. Wala nang kamandag, hindi na obra dahil sa sobrang kasamaan ng Israel. So, ganyan, no? Kung sabi niyo, hatol sa mga ito, mahilig sa luho at layaw. Kaya ang mga tao sa gobyerno, namumuhay sa kaluhuan at layaw. Meron mo, nagpapatalo lang sa casino, milyon-milyon. Kaya, hindi naman kanilang pera yon. Pera ng taong bayan yun. Just imagine. Okay, kita ho natin. Hanggang sa panahon natin, ganun po pasama ang tao. At yung mga naghihirap, lalong naghihirap. Sabi ko, napakayaman pala ng Pilipinas. Ano? Ang daming pera. Ang dami siya ng mga kabuhayan, mga livelihood program. Ang daming mga programa na pwedeng gawin. Amen? Kaya nagkakaubusan na ngayon ng gamot sa mga center. Dahil binuhos doon sa flood control. Yung budget. Wala ka makukuha ang gamot sa sentro. Kahit libre. Yeah. Oh. Ganyan no? So, hatol no? Sa mga hipokrito. Talagang parurusahan sila ng ating Panginoon. Darating ang araw ng paghahatol po sa kanila. Amen? Huh? Next. Kawawa kayong mga awit habang tumutugtog ng alpa at mahilig. Kawawa. Rino. Dahil sa kasalanan, no? Kaya, dahil sa kanilang layaw, luho, no? Ay paparusahan sila ng ating Panginoon. Kaya gano'n nangyari, no? Karoon tayo ng prayer burden sa bansa natin na sana yung ating Pangulo ay mapagtagumpayan niya ang lahat ng mga problemang ito. At pilit naman siya ngayong pinapababa sa pagiging presidente. At alam niya naman po kung sino yung papalit. At anong mangyayari sa Pilipinas natin? Sa bansang Pilipinas. Basta patuloy natin panalangin itong mga gumagawa, mga ipokrito, mga maluho, no? Na ang kamay ng Diyos ang gagalaw, parurusahan sila at aalisin sila ng Diyos sa kanilang mga tungkulin. At papalitan ng Diyos ng mga taong may takot sa Kanya na kung saan namumuhay sa justice and righteousness. Amen?
Agree natin, walang imposible, walang mahirap sa Diyos. Panalangin ho natin, mga kapatid. Ayan. Then last, sabi, ang araw ng pagbangon. Ito yung restoration. Sa verse 14, basahin po natin. Magbangon ng bayan ng Judah. Sabi dito, darating ang araw. Purihin ng Panginoon. Ito po yung pangakong restoration. Nangyari ba? Nangyari ho. No? 1948, naging state ang Israel. Actually, hindi nga papayag yung Palestine. Gusto nila dual state. No? Pero kung titingnan mo, napakalawak ng lupay ng Palestine. Pero yung Israel, parang tuldok lang. Napakaliit. Pero makikita ho natin, ni-restore ng Panginoon yung Israel. Ngayon po, ang Israel ay number 1 na supply ng fruits and vegetables sa buong Europe. Kung yung nakikita, yung mga pakwan, yung mga talong na malalaking kahahaba, di ba? Yung mga avocado na kasinlaki ng mga papaya, yung grapes na kung saan ay nakakita ho kayo ng malalaking kalamansi na malaki lang kaunti doon. Yung grapes na yon, isang cluster, hindi mo kayang buhatin yung isang buwig. So makikita ho natin na pinagpapala ng Diyos ang Israel ni restore. Alam niyo kung bakit? Kasi pangako ng Diyos yun eh. Amen? Buksan natin sa Genesis chapter 12. Pangako ng Diyos yun. Ito po yung tinatawag na Abrahamic Covenant. Pag sinabing covenant, ito yung contract o kasunduan ng Diyos at ng kanyang lingkod. Na ang kasunduang ito o kontrata ay hindi po ito mababali. Amen? Genesis chapter 12. Sorry. Ano po sabi sa Genesis chapter 12? Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Yung aking Bible ay nagkadikit-dikit na sa sobrang gamit. Puro na mga scotch tape. Puro na mga rugby. Puro na mga glue. Lahat ng mga adhesive. Ginawa ko na para i-bookbind kasi nagkahiwa-hiwalay na. Ayan. The Lord had said to Abraham, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. Alam niyo, ito po yung tinatawag nating land of Canaan. Sabi niya, I will make you into a great nation. Yan ang number 1. And I will bless you. Number 2, I will make your name great. Number 4, and you will be a blessing. Number 5, I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And all peoples on earth will be blessed through you. Iyan ang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Na magiging pagpapala ang bansang Israel sa buong mundo. Hindi ba't nangyayari yon? Sino ba gumagawa ng cybersecurity? Ang firewall? Ang Israeli. Sinong gumagawa ng mga USB? Ang Israeli. Ang dami nilang naimbentong mga technology.
Lalo na ngayon, meron silang bago ngayon na katuwang ng Iron Dome, katuwang ng David Sling, katuwang ng Arrow. Meron sila, itong 2025 lang ng December, ay nirelease nila ang bagong ah, weapon po nila na tinatawag nating Iron Beam Laser. Na kung saan sa pamagitan lang ng laser ng liwanag, tatamaan, kayang i-intercept ang lahat ng missiles, rocket ng Iran o kalapit na bansa, kaya niyang i-intercept in just 4 seconds. Alam niyo ba kung ilang kibi ang iron laser beam? Ilang kibi? 450,000 volts. Ang tatama sa rocket, talagang ano yon? Bero mo, 450,000 volts. Tatama, talagang in just 4 seconds, kaya niyang intercept lahat yan. Ganun ho, nakagawa sila. Talagang napakatalino, no? Ng mga Israeli. Talagang sila po yung tinatawag ho nating mga scientists, mahusay na mga scientists. No? Nung naging member ako ng grupo dito sa Kabayan Hotel, dito sa Cubao, naging spiritual din kami doon, nagba-Bible study kami mga pastor doon sa kasi ang Kabayan Hotel, hindi na nila inaalaw yung yung pag hindi mag-asawa, hindi pwedeng pumasok sa hotel. Kailangan merong marriage certificate. Hindi pwede. Naging Christian din yun si Weldon King, yung may-ari ng Wise Hotel. Yeah, oh. So, nung time na yon, may nakausap akong pastor na natutulog daw siya doon sa Israel, sa isang hotel, nagugulat siya lagi, no? Yumayanig yung hotel, yung pala, yung missile ng Iran, ng mga Hamas, sinasalubong ng missile ng Israel kasi wala silang walang tao. Alam niyo ba kung nag-ooperate? Radar, automatic radar. Na kapag alam ng radar na may lumilipad na missile, sasabayan niya yon. Tapos impapawid. Sabi niya, mas malakas pa sa pinakamalakas na kulog. Grabe. Yumayanig yung hotel. Nakakatakot. Pero sa labas yun sa labas yun ng Israel nagaganap. Ganong kalakas ang missile. Tapos, sila naka-imbento sila ng yung server na yung computerized, doon pa lang sa border, alam na kaagad yung nationality mo kung ano. Alam kaagad kung anong sinasabi mo, tinatranslate sa Israeli. Kung kalaban ka o hindi. Kung kakampi ka. Ganon sila kagaling. Tapos naka-imbento sila ng oil, yung langis, nagawa sa olive, na kapag hinasa mo ang anumang ng bagay, no, kutsilyong mapurol, ano pa man, blade, kahit talagang tatalas. Kapag yung hasaan na yun, lagyan mo ng olive oil, grabe, sobrang talas. Kaya yung mga weapon ng Amerika, kinukuha ng Israel yun, ina-upgrade. Mga baril, binabalik sa kanila. Upgraded na. Ganon sila matalino. Kaya magiging pagpapala sila sa buong mundo. Amen? Amen. Kaya isama natin sa prayer ang Israel nation, ang Israel. Okay, iwan po ako sa inyo ng acrostics. Dito ako magtatapos. Okay? Ano po yung topic po natin? Hanapin ang Panginoon at mabubuhay ka. Meron pa akong acrostics. Yung tinatawag kong fire. Ayan. So fire, F, find a messenger that leads you to the Lord's presence. Find a messenger that leads you to the Lord's
presence. Yung messenger ng Panginoon, si Pastor Sunny, ay magtuturo. Kinakailangan po, lagi po tayong umattend. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malilate. Yan. Para ikaw ay umapoy. Yeah. So, kailangan natin, no? Ang messenger ng Panginoon, hindi yung Facebook messenger. Ba yun? Letter I. Invites God's presence to purify your life. Invite God's presence to purify your life. Lagi nating imbitahan ang presensya ng Panginoon na magpalinis po tayo araw-araw. Kasi araw-araw nagkasala tayo. Ang hatol ng Diyos sa atin araw-araw din. Amen? Kaya ako nanalangin ho ko sa manubela, Lord, patawarin mo ko sa araw na ito. Talagang umiyak ko sa Panginoon. Lord, ano man ang mga pagkukulang ko, ano mang pagkakamali ko, patawarin mo ko sa araw na ito. Letter R. Renewed yourself to avoid God's judgment. Renewed yourself to avoid God's judgment. Dapat po, magpaparenew tayo lagi sa Espiritu Santo. Kaya sabi ni King David sa Psalm 21, Create in me a clean heart, O God, and renewed a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take me not away your Holy Spirit from me. So, restore unto me the joy of salvation and renew a right spirit within me. Renew yourself to avoid God's judgment. Letter E, experience God's love by returning to His covenant. Experiencing God's love by returning to His covenant. Alam nyo, yung covenant ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi nagbabago. Pag sinabi niya, I have loved you with an everlasting love, hindi nagbabago yan. Mahal tayo ng Diyos. Kahit gaano tayo kasalanan, marami tayong magpagkukulang, tandaan po natin. The love of God, nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Pero, hindi sa lahat ng panahon ang Diyos ay laging mapagmahal. Ang Diyos ay punong-puno ng habag, ng awa. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay humahatol din. Amen? Kaya wag tayong magtaka kung bakit may judgment. Dahil akala natin na hanggang doon lang ang ating Panginoon. Na mapagmahal siya, mapagpatawad, maunawain, mahabagin. Pero ang Diyos natin, mapaghatol. Kaya sabi dito ay find a messenger, no, that can bring us into God's presence. Find a messenger that leads you to the Lord's presence. Amen. Ulit, invite God's presence to purify your life. Renew yourself to avoid God's judgment. Experience God's love by returning to His covenant. Kung ano man yung pangako sa iyo ng Diyos sa araw nito, panghahawakan mo yun. Amen. Dahil kapag ang pangako ng Diyos, kapag sinabi niya, gagawin niya ito. Tutuparin niya sa buhay po ng bawat isa tayo. Maging sa Land Church. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo